Ito ang latest update sa kaso ni LV Vergara, ang kasambahay na binulag at minaltrato di umano ng kanyang amo. Isa pang dating kasambahay ng mag-asawang Ruiz, ang lumantad para humingi rin ng katarungan sa sinapit niya umanong abuso sa kamay ng mga dating amo. Hawak na rin ng CIDG ang dalawa pang testigo sa pamamaltrato umano sa kasambahay na si LV Vergara. Sa harap ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Mamburao Occidental, Mindoro, ay dinitalye ng 56 years old na si alias Maribel, ang pang-aabuso, at dinanas niya sa kamay ng kanyang dating amo, na si Franz Ruiz. Si Franz Ruiz ang itinuturo rin ni LV Vergara, na nagmaltrato sa kanya, sa loob ng 4 na taon. Taong 2017, nang mamasukan na kasambahay si alias Maribel, sa pamilyang Ruiz. Mula noon, masasakit daw na salita, at physical na pananakit, ang kanya umanong naranasan, sa tuwing siya ay magkakamali. Lagi po akong kinukurot sa likod. Tapos pinipingol ang tainga. Araw-araw po ako napasok, araw-araw din po akong sinasaktan ng gayon. At araw-araw din ako minamura. Sabi, kayo ikaw pinasisweldohan ko, sayang nga ikaw pinapasweldo ko sa inyo, bagal na bagal yung kumilos. Pero ang pinakamatindi umanong ginawa sa kanya, ay nang tagain umano siya ng itak sa kamay, habang nagdadakot ng mga basurang gulay. Nandito naman sa tabi ko siya. Hawak niya yung gulok. Ay ba't ginayon na lang po sa kamay ko? Ano Dito, po yung ginayon? tinaga po sa kamay ko. Ako pong unang-unang ko noon yung lagi niya sinasaktan. Mabuti nga po hindi talim, yung likod ng gulok. Dahil sa pangyayari, ay nagdesisyon siya na umalis na lamang sa trabaho. Hindi na rin daw niya nagawang magsumbong sa panahong iyon, dahil sa takot. Nakikita rin umano niya si LV Vergara noon, ngunit hindi sila nag-uusap, dahil nagagalit umano ang kanilang among si Franz Ruiz. Nais ngayon ng MSWDO ng Mamburao, na matiyak ang kaligtasan ni alias Maribel. Kinuhanan na ng salaysay ng CIDG Occidental Mindoro si alias Maribel, at nakatakda na rin siyang bigyan ng protection. Ayon pa kay alias Maribel, dahil sa nangyari kay LV Vergara, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumantad, dahil sobra daw siyang naawa sa sinapit ni LV, sa di umano'y pang-aabuso at pagmamalupit ng kanilang dating among si Franz, at dahil nga sa nabulag si LV, at para mabigyan ng hustisya. At tulad ni LV, hindi na rin daw siya natatakot para harapin ang mga dating amo. Ngunit natatakot tumistigo ang dating kolektor ng basura na si alias Paul. Matatandaang siya ang nakakuha ng mga larawan ni Melvin Vergara, na may mga pasa at sugat noong September 25, 2020. Ibang klase nga daw po yung palaban. Siguro po baka manganib din ang buhay. Yung akin pong maliit ay wala po talagang mag-aasikaso. May pangamba rin ang isa pang testigo na si Pau Pau, na dating tauhan ng pamilyang Ruiz. Ayon sa kanya, parang pader daw ang kanilang binabangga, dahil malalaki raw ang 4 na nakuhang abogado ng pamilya Ruiz. Ang lalaki po ng nakuhang abogado ni Franz Ruiz. 4 yun, para pong pader na po yung binabangga namin. So bakit ang dami yung abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang dami yung abogado. Bakit nakaka-afford kayo ng napakaraming abogado? Ay, mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din po. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000, tapos yung... 200,000? Opo. Tapos, pinangutangan lang po namin. Sinabi mo nung nakarang patinig, 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin, sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin yun para lang makakuha Pinautang kami nyo? ng- Talaga lang ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka. Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. Nandiyan yung mga abogado mo, di ba?
Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Payag ba kayo? Yung tanong ni Senator Tulfo, payag ba kayong sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon. Kasi, Kasi- kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. For the information of Senator Tulfo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Papunta na po sila at ready na Okay. po sa poly. We have directed the NBI to produce their polygraph machine Okay? before this committee. You better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor, kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Hindi, ikaw lang. Only ikaw lang asking tinatanong- you, Ikaw lang not the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat po, pare-parehas Ay, po hindi. kami. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi Ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nun sila intindihin. Yes or no? Hindi po. Dapat Hindi. So, hindi. So, ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz, yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na nakuha mo. Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that spouses Ruiz are being advised by their counsels right now. Mr. Chairman, Can you answer? May tanong ni Senator Tulfo, Mr. Ruiz. Kung wala kayo tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapato yung ginagawa. Hindi, mamaya na ngayon sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Sorry. So, kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag ka na magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Mrs. Ruiz. Kung yes, yes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the counsel. Then Senator De La Rosa will be recognized. yes, Pasagutin muna natin. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga ma'am ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina ata yung lawyer mo Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the counsel, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At parating NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test. Upon termination of this hearing, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to conduct the polygraph examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-oo si Mrs. Mag-oo ka na yun siguro. di po. Okay. Okay. So Mr. Chair, directed. Ayon kay Pau Pau, nakita daw niyang pinukpok ng martilyo, sinuntok, dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig at nilalagay pa daw ang sili sa ari ni Elvi Vergara. Ito daw ang pang-aabusong sinapit ni Elvi Vergara sa kamay ng kanilang dating among si Franz Ruiz.
Kapwa nasa kustodiya na ng CIDG Negros Occidental si alias Paul, at alias Pau Pau. Nagkumit daw si Pau Pau, na magbibigay ng salaysay, at haharap sa pagdinig. Samantala sa ikatlong araw ng pagdinig ng Senado sa pang-aabuso di umano sa kasambahay na si Elvi Vergara na pinangungunahan ni Justice and Human Rights Committee Chairman Francis Tolentino. Hindi pa tiyak kung hanggang kailan makukulong sa Senado si Franz Ruiz, ayon kay Senator Francis Tolentino. Ang chairman ng Senate Committee on Justice of Human Rights, wala pang final na desisyon kung hanggang kailan siya rito. It will be determined by the court. Definitely. But of course, there is a rule. Once a Congress expires, the same is true with the detention of the Naniniwala rin si Senator Francis Tolentino na mas lumakas pa ang kaso ng kasambahay na si Elvi Vergara dahil sa mga medical exam na ginawa sa kanya. aided by medical science is on the side of the truth, as shown by their bodily destruction and scars, to say the least. Masaya naman si Elvi Vergara sa itinakbo ng pagdinig. Nakakaaninag daw siya ng pag-asa na anya sa pagkamit ng hustisya. Malaki rin ang pasasalamat niya sa 3 testigo na naninindigan para sa kanya na dati rin niyang nakatrabaho na sina J.R. Diminez na kilala rin bilang Dodong alias JM at John Patrick Simbao na dumalo sa pagdinig bilang mga saksi. At positibong kinilala ang dating boss nilang si Franz Ruiz bilang ang taong nanakit kay Elvi Vergara. Hawak na raw muli ng CIDG Occidental Mindoro ang 3 saksi. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.